Hindi naman nakakain itong impeachment. Sana pwede ninyong ikonsidera at the very least, bago tayo maglitis dito, siguraduhin muna natin na nasa tama na prosesong tinahak natin dito. Dahil marami pang ang katanungan ang legally hindi nasasagot, mas mabuting siguraduhin natin na sumunod sa proseso ang anumang kaso na ating diringgin para hindi masayang ang ating oras. Sang-ayon po ako na hindi natin ito dapat patagalin. Kahit si Vice President Sara Duterte gusto naman harapin ang kaso, ngunit wala ring dapat may gusto na madaliin po ito. Paano kung magsimula na tayo ngayon at magdesisyon ang Supreme Court na unconstitutional ang ginawang procedure ng House of Representatives? Paano kung sabihin nila na hindi pwedeng tumawid sa 20th Congress? Ano ang magiging aksyon natin? This puts us in a possible conflict with the decision of the Supreme Court. We must be prudent about this matter. Mr. Presiding Officer, I just want to reiterate, hindi ko po tinatalikuran ang aking sinumpaang mandato. Tungkulin ko yan as Senator Judge, kahit araw-araw tayong maglitis dito. But we would also be remiss of our duty kung hindi natin siguraduhin na dumaan ito sa tamang prosesong nakasaad sa ating konstitusyon. At kilala ko po ang mga Duterte, Mr. Presiding Officer. Hindi sila tumatakas sa accountability, hindi sila tumatalikod sa hamon ng buhay. Hindi sila tumatalikod sa kanilang tungkulin. Maraming beses nang sinabi ni dating Pangulong Duterte na handa nga siyang sumagot at harapin ang mga inaakusa sa kanya, pero dito po sa ating bayan, hindi sa ibang bansa. Nabanggit din po ni Vice President Sara Duterte na handa siyang harapin ang impeachment case laban sa kanya. Hindi ito issue ng pagtakas sa accountability. Ang gusto natin dito, siguraduhin na nasunod ang tamang proseso. We must respect and abide by the procedure laid out in our Constitution. Hindi pwedeng mamili lang tayo ng mga provision na ating susundin.